Part 28. Nang wala akong matanggap na reply ay tiningnan ko na lang ang mga picture sa photos. Sumanghap ako at napakagat sa ibabang labi nang makita ang larawan ni Chino. This was taken 2 weeks ago in his room. Nakatayo siya sa may paanan ng kama habang pilit na nakangiti sa camera. Halatang ayaw niya sa ideya ko na kuhanan ko siya ng picture dito. Sino nga naman ang matutuwa kung fully naked kang kukuhanan ng picture? Nakalitaw sa picture na to ang mga tinatago niya. Malakas akong natawa habang nakatitig sa picture. Hindi ko alam kung ano ang sumapi sa akin noong gabing iyon at naisip ko ang ganito. Ayaw naman talaga niyang pumayag ngunit nakuha ko siya panimilit. May mga times kasi na kung ano-ano ang ipinapagawa ko sa kanya na ginagawa naman niya. May mga oras rin na gusto kong nasa tabi ko lang siya, pero mayroon ring mga pagkakataon na naririnig ko pa lang ang boses niya, kumukulo na ang dugo ko. Layong tipong kapag wala siya, hinahanap ko pero kapag naman kasama ko siya, tinataboy ko. Ganito siguro talaga kapag naglilihi ka. Mabuti na lang at mahaba ang pasensya ni Chino sa akin. Napatingin ako sa pintuan nang marinig ko itong bumukas. Nang dumungaw si Chino ay kaagad kong nilock ang phone at itinago sa may gilid ko. Baka makita pa niya na tinitingnan ko yung hubad-hubad niyang picture, magalit siya. Ang alam niya kasi ay binura ko na. Kada rating nyo lang. Nakangiti kong tanong saka umayos sa pagkakaupo. Yup, ba't nagkukulong ka dito? Lumakad ito palapit sa akin at umupo sa tabi ko. Nothing to do outside, tugon ko. Mom wouldn't let me help. Nagkibit ako ng balikat habang nakatingin sa kanya. Kinagat ko ang ibabang labi ko nang sumagi sa isipan ko ang picture niya sa phone. Sobrang pagpipigil ang ginawa ko para hindi ko mapakawalan ng malakas na tawa. What's funny? Taas kilay nitong tanong nang bigla akong humalaklak, kinuha ko ang phone sa gilid ko at binuksan. Namula ang buong mukha nito at nanlaki ang mga butas ng ilong niya nang ipakita ko ang picture niya. You lied to me, tura niya sa matabang na tinig habang masamang nakatingin sa akin. I'm sorry, natatawa ko pa ring saad. Ayoko kasing burahin. You looked hot here. Tinitigan ko ang picture. He have a slight hard-on, at ang ganda ng build ng katawan niya. Something about his body makes me drool. Lalo na at visible ang mga nunal niya sa katawan. Pati yung mga ugat-ugat niya sa braso. I'm not lusting over his body, though. Gusto ko lang talaga itong nakikita. Or maybe it was my pregnancy hormones talking. Muntik ko na nga rin gawing lock screen display to at wallpaper. Kaso nakakahiya naman yun dahil baka may ibang makakita. At mademo ako kaya hindi pwedeng makita ng iba. Christ, Ayla. Why would you settle for just a picture when you can see me naked face to face? Aniya habang nakabusangot ang mukha. Pumalatak ako at umiling. It's different, Chino. Hindi mo naiintindihan yung satisfaction na nararamdaman ko kapag tinitingnan ko to, pagdadahilan ko. At hindi ko rin naman maintindihan minsan ang sarili ko sa mga bagay na gusto ko kahit na weird, na kung iisiping mabuti. Bumuntong hininga siya saka na lang tumango. Maya-maya ay inilapit nito ang mukha saka humulik sa gilid ng bibig ko. Let's go outside. Padating na sina Tito. Tumayo ito saka inilahad ang kamay. Humawak ako sa kamay niya saka kami sabay na naglakad palabas. Nakahanda na ang dining table at mga pagkain para sa aming mga bisita. Ilang minuto lang ang lumipas nang makarinig kami ng sunod-sunod na paghinto ng mga sasakyan mula sa labas. Mabilis na tumayo si Dom at nagtungo sa pintuan para silipin kung ang mga fontanilla na nga ang mga yon. They're here. Anunsyo ng bunso namin habang malapad na nakangiti. Sabay kaming tumayo ni Chino para salubungin ang mga bagong dating. Bumeso kami sa mga tito-tita namin na may malalapad ng ngiti. Nasa likuran naman nila ang mga pinsan namin na may pinagkukwentuhan. What's up, Paps? Ba't may pa-dinner kayo ni Ayla? Ani Ryan habang nakikipag-fist bump kay Chino. Maybe they are gonna announce their wedding. Comandat sa akin si Rian. Humajijek naman si Yvette na nasa likuran saglit kaming nagkwentuhan sa living area at nang may mag-aya ng kumain sa mga pinsan namin ay nagtungo kaming lahat sa may dining table. Panay ang sulyap ko sa asawa ko na abala sa pagkain at pakikipag-usap kay Ryan at Joseph. Hindi ko kasi alam kung papaano namin sasabihin ang tungkol sa pagbubuntis ko. Abala rin kasi ang mga tito-tita namin sa pag-uusap-usap.
Hindi tuloy ako makakain ng maayos, samantalang si Chino ay mukhang relax lang. I think Ayla and Chino have something to tell you. Mabilis akong napalingon kay Daddy. Actually, kaming lahat ay napalingon sa kanya, huminto rin sa pag-uusap-usap ang mga kasama namin dito sa mesa. I bet they do, nakangiting sabi ni Tito Juancho habang nakatingin sa aming dalawa ni Chino. Bahagyang kumabog ang dibdib ko sa kanapalunok nang sa amin naman matuon ang buong atensyon nila. Nakita ko sa sulok ng mata ko na tumingin sa akin si Chino na nakangiti. Marahan akong lumingon sa kanya nang tumikim ito at humawak sa kamay ko. Binitiwan ko ang kutsarang hawak ko sa kalihim na humugot ng isang hininga. We want to tell you that we are pregnant, ani Chino sa tinig na proud habang malapad na nakangiti. We're having a baby. Narinig ko ang pagsinghap ng mga tita at pinsan kong babae. Napahiyaw naman si OJ saka pa pumalakpak. Oh, my gosh. For real? Tanong ni Tita Malo habang nakatingin sa aming dalawa ni Chino. Sabay kaming tumango. Yay! Congratulations! Diana cheered. May pinsan na si LJ. Excited niyang sabi sa kahinalikan ng anak niya na nakaupo sa pagitan nila ni Liam. Malapad akong napangiti. Oh, dalawa na ang pamangkin ni Dom, nasa grade school pa lang siya, ani Rian. Hindi ko alam kung iniinis ba niya si Dominic o ano. Nginiwian lang siya ni Dominic. You caged her by impregnating her, ha? Tura ni Joseph habang nakatingin kay Chino. Language, Joseph Harvey. Sites sa kanya ng mommy niya. Hindi niya naman yun pinansin at nakuha pang ngumisi sa amin ni Chino. Takot ng may one, Paps, asar ni Ryan. O kung iiwanan pa, at least may remembrance. Diba, Chino? Humalaklak si Amara. Jesus, natatawa namang bulong ni Chino habang naiiling. Inulan kami ng mga congratulations mula sa kanila. Tinanong rin nila kung ilang buwan na, at kung alam na ng tatay ko ang tungkol dito. So, when are you getting married? I'm sure may plano na kayo ngayon since buntis na si Ayla. Tanong ni Tito Alejandro. Tumawa si Yvette kaya natuon ang atensyon naming lahat sa kanya. Of course, alam niyang kasal na kami ni Chino kaya tumatawa siya ngayon. Siya lang ang nakakaalam sa mga pinsan namin at sa mga kasama namin dito ngayon tungkol doon. Don't mind me. Iwinasiwas ni Yvette ang kamay niya sa harapan niya. I'm just happy for my cousins. From forbidden love to congratulations again, guys. Kinuha nito ang baso na may lamang tubig saka sumimsam doon. Sinulyapan pa niya ng tingin ang nanay niya na napapailing sa kanya ngayon. Inabot naman ni Chino ang left hand ko saka itinaas para ipakita sa mga kasama namin ang mga suot naming wedding ring. We're married. Matamis akong ngumiti sa mga pinsan naming nanlalaki ang mga mata. Hindi naman napigilan ni Rian, Amara at Diana ang panunumbat sa amin dahil ni isa sa kanila ay wala kaming sinabihan. Tinawanan lang sila ni Chino. At kung hindi lang namin kasama ang mga magulang namin dito sa mesa, siguradong pauulanan ng mura ng mga pinsan naming lalaki ang asawa ko. Well, that was a swift move, Chino, tumatainggong sabi ni Tito Alejandro. Congratulations. Takot ba kayo na humadlang pa kami sa inyo kaya nyo inilihim ang pagpapakasal nyo? Mahinang tumawa si Tito saka napailing. Nahihiya akong ngumiti dahil totoo yung sinabi niya pero hindi ako nagsalita. Tawa lang rin ang isinagot sa kanya ni Chino. Pabulong-bulong ako ng mga hindi kaaya-ayang salita habang nakabusangot na nakatingin sa lalaking nasa harapan ko. Nakapamaywang pa ito habang nakataas ang dalawang kilay na nakatingin rin sa akin. Hinihingal na ako dito at pinagpapawisan na. Bukod pa doon, kumikirot na rin ang mga binti ko pero parang wala lang sa kanya. Baby, come on aniya saka bumuntong hininga. Isang ikot lang hanggang sa kabilang street. Lumapit ito sa akin saka humawak sa braso ko. Ayoko na, Chino. Pagod na ako. Madrama kong reklamo saka pinunasan ang pawis na namuo sa ilong ko. We have been walking for almost an hour. Inirapan ko siya. Almost an hour. Natatawa nitong ulit saka tumiridyan sa smartwatch niyang suot. We've only been walking for 3 minutes, and you're telling me you're exhausted already even though we're not that far from home yet. Mrs. Fontanilla, you've got to be kidding me. Seryoso nitong pahayag saka itinagilid nito ang ulo. Ngumuso ako at pasimpleng lumingon sa likuran. At syempre, tama si Chino.
Mula dito sa kinatatayuan ko ay malaya ko pang nakikita ang sasakyan ni Daddy sa tapat ng bahay. Malinaw ko pa ring natatanaw ang gate. Ibinalik ko ang paningin ko sa asawa ko saka umiling. Ayoko na talaga, pinal kong sabi. Saglit itong tumitig sa akin bago humakbang patungo sa mismong harapan ko. Iniyakap nito ang mga braso sa may bewang ko. Nagulat pa ako nang dampian niya ng halik ang mga labi ko. Hanggang doon na lang sa kanto, malambing niyang sabi saka idinikit ang noo niya sa noo ko. Uuwi na tayo pagkatapos. Muli itong humulik sa mga labi ko. Gusto ko pa sanang magreklamo ngunit hindi ko na lang itinuloy. Pumayag na lang ako sa gusto niya para kaagad na kaming matapos sa paglalakad. Hindi pa rin naman ganun kainit sa mga sandaling ito dahil maaga pa. Umakbay ako kay Chino habang sabay kaming mabagal na naglalakad. Humawak naman ito sa may bewang ko para alalayan ako. Ang buong akala ko talaga ay makakaligtas ako sa paglalakad ngayon since may lakad sina Mommy. Every other morning kasi ay nagwa-walking marathon kami ng nanay ko dito sa subdivision. O kung hindi naman ay doon sa treadmill sa bahay niya ako pinapa-exercise. At hindi ganun kadaling mag-exercise lalo na't may extra weight kang daladala. Hindi ganun kalaki ang baby bump ko para sa isang 8 months na buntis pero nakakangalay pa rin. Layong mga nakakasabay ko kasing magpa-check up, malalaki yung mga tiyan nila. Noong una nga ay natakot ako na baka may problema sa baby ko o kaya ay sa akin dahil kino-compare ko ang tiyan ko sa iba, pero ang sabi ng OB ay hindi daw talaga pare-pareho ang laki ng tiyan. May iba raw na mangganganak na pero parang 6 months pa lang. Ang importante raw ay healthy ang baby na nasa loob ng tiyan ko. Hindi pa ba tayo pwede dito? Ang sakit ng mga binti ko, reklamo ko sa kasama ko. Hinaplos ko ang naka-exposed kong tiyan. Naka-leggings at sports bra lang ako ngayong umaga, at ganito palagi ang suot ko kapag naglalakad-lakad. Mas komportable sa pakiramdam at hindi ako masyadong naiinitan. Hanggang sa dulo, ani Chino. At alam kong hindi na magbabago ang isip niya kaya bumusangot ako. Ang init na, oh. Naiinis kong sabi habang nakatingin sa kanya. Well, hindi pa naman ganun kainit, ngunit gumagawa lang talaga ako ng dahilan para umuwi na kami. Tuldok. Agad niyang hinawakan ang ball cap na sinuot niyang pabaliktad sa katinanggal. Huminto ito sa paghakbang kaya huminto rin ako. Lalo akong bumusangot ng iPad-ong niya iyon sa ulo ko at inayos. Okay na, wika nito. Kapag si Mommy ba ang kasama mo, nakakapagreklamo ka ng ganyan. Pang-aasar nito. Pumalatak lang ako saka na itinuloy ang paglakad. Mabilis naman itong humabol sa akin habang natatawa. Buhatin mo ako pauwi. Nilingan ko siya at matamang tinitigan. I don't think I can. Umiiling nitong sabi habang nakaakbay sa akin. Umismid ako. Nakaya mo nga akong buhatin noong ano. Hamon nito. Tinaasan niya ako ng kilay habang nakangisi. His eyes were hooded with something dark, at alam kong alam na niya kung ano ang sinasabi ko. Oh, you know, that night when you lift and carry me so you can sink inside me deeper. Matamis akong ngumiti sa kanya, hindi na nahihiyang ipaalala sa kanya ang ginawa narning iyon daw hindi pa naman ako buntis nun. But Gino really died thrust himself deeper than he should have, hitting that perfect spot that made me roll my eyes in the back of my head while I clung to him. Yeah, I remember. He runs his tongue along the inside of his bottom lip. And I hope that memory sent shivers down his spine, striking directly into the thing inside his shorts. You pumped me so hard marahas itong huminto sa paghakbang kaya napatigil ako sa pagsasalita at napahinto rin. Are you trying to get me all worked up? Humawak ito sa magkabilang braso ko para iharap ako sa kanya. I stifled a triumphant smile that wanted to escape my lips. I know I just hit his weakest spot. Kapag hindi ko siya nakukuha sa drama at reklamo, ganito ang mabilis na paraan para mapapayag ko siya sa gusto ko. But I rarely used this trick on him because we always ended up in the bed, our clothes on the floor. And I'm not comfortable anymore. No, baby, peke akong tumawa saka na ipinagpatuloy ang paglakad. You are playing a dirty game, aren't you? He groaned behind me. I stopped on my track and looked at him over my shoulder. I'm not, but show earring together this morning sounds good, yeah.
Kinagat ko ang ibabang labi ko nang mariin niyang itinikom ang mga labi saka pumikit. He was tempted. He's contemplating whether to say yes or no. And I know for a fact that he won't say no. Nothing has happened between us for a long time. The last time we made love was after we found out the gender of our baby. And we are having a baby boy. Hindi ko rin naman sinasabing may mangyayari na ngayon. I was just tricking him, and I can proudly say, I got him. It does. His nostrils flare. Let's go home, baby. He held out his right hand. Mabilis akong naglakad palapit sa kanya habang malapad na nakangiti. Hinawakan ko ang kamay niya habang naglalakad kami pabalik sa bahay. Wala na ang mga magulang namin nang makauwi kami. Pinasabi na lang nila kay Yaya na umalis na sila. Hindi naman mabura-bura sa mga labi ko ang ngiti habang umuupo sa couch. Tinanggal ko sa baseball cap sa ulo ko at nilapag sa center table. What? Tamad kong tanong kay Chino na nakatayo sa kabilang dulo ng couch. Nakatingin ito sa akin na parang may mali sa ginagawa kong pag-upo dito. Isinampa ko na rin ang mga paa ko sa upuan at mahinang umungol dahil sa pagiging komportable ng pakiramdam ko. Didn't you say we're gonna shower together? Aniya habang matamon na nakatingin sa akin. Let me rest for a while, wika ko. Tipid itong tumango. And baby, can you get me a glass of water? Please. I smiled. Sure. Pinanood ko siyang naglakad tungo sa kusina para ikuha ako ng ipinapakuha ko. Minsan ay naiisip ko na ang masarap mabuntis. Bawat kasi ay utos ko kay Chino, ginagawa niya. Wala kang maririnig na reklamo sa kanya. Dati nga ay ginigising ko pa siya sa kalagitnaan ng gabi kapag nagugutom ako. Kahit na antok siya ay pipilitin niyang bumangon para lang may pagluto ako ng gusto ko. Medyo nakaka-guilty nga lang kung minsan dahil kahit kaya kong gawin, mas gusto kong ay utos sa kanya. Iba kasi sa pakiramdam kapag siya ang gumagawa ng mga bagay-bagay para sa akin. Agad na iniabot sa akin ni Chino ang isang baso ng tubig na mabilis kong kinuha at ininom ang laman. Umupo naman si Chino sa may paanan ko saka marahang hinayla ang mga paa ko. Ipinatong niya ang mga yun sa may kondanggan niya. Napatigil ako sa pag-inom ng haplosan ni Chino ang tiyan ko at gumalaw ang baby namin. Naramdaman niya siguro ang mainit na palad ng daddy niya. Oh, gulat kong sabi ng sumipa ito. Is he kicking? Natutuwang yuzel ni Chino saka inilapit ang mukha at humalik sa may tiyan ko. Biglang sumiksik ang baby namin sa may bandang gilid. Ipinatong ko ang baso na hawak ko sa ibabaw ng center table. Nandito siya. Kinuha ko ang isang kamay ni Chino at dinala sa may bandang gilid ng tiyan ko kung saan ko nararamdaman ang anak namin. Oh, you're here, ha? Don't you want daddy to kiss you? Malambing na wika ni Chino. Matamis pa itong nakangiti habang nakatingin sa tiyan ko na parang nakikita na niya ang mukha ng anak niya. Chino, look, turo ko sa may itaas ng tiyan ko kung saan bumukol ang anak namin. Whoa there, my little man, kita ang pagkamangha sa mukha ni Chino saka pa humalik sa parteng iyon. It's just a matter of weeks before we could see and hold you. What should we name him, Chino? Have you thought of anything? Hinaplos ko ang buhok ng asawa ko na ngayon ay nakahilig ang kabilang pisngi sa tiyan ko. Ang daming pangalan na pumapasok sa isip ko ngunit hindi ko sila feel, layong pakiramdam na parang hindi sila bagay sa anak ko. O masyado lang akong maarte. Quaid Azan, baby. Inangat nito ang ulo at ngumiti sa akin. We're gonna name him Quaid Azan. Muli itong humalik sa tiyan ko. Oh, mahinang daing ko nang gumalaw ang anak ko sa loob. Tumawa naman si Chino na mukhang naramdaman iyon sa kahinaplos ang tiyan ko. I think he likes his name, masayang deklara ng magiging ama. Oh, it's time to scream the house down, natutuwang wika Chino nang marinig na bumungitngit si Quaid. Pinanood ko siya habang kinukuha ang anak sa loob ng foldable crib. 4 na araw na ang nakakalipas nang maisilang ko ang anak namin, at parang hindi pa masyadong nagsisync sa sistema ko na nailabas ko ang 7 pounds na baby boy via normal delivery. Actually, nagmakaawa ako kay Chino at sa mga magulang namin na iPax na lang ako dahil pakiramdam ko ay mamamatay na ako sa sakit. Si Chino at Daddy, naawa. Pero si Mommy, hindi.
Ayaw rin ng OB dahil sinabi na niya sa akin noon sa weekly check-up ko na kaya kong ilabas ang bata via normal delivery. At ayan na nga, kasama na namin siya at nahahawakan. I think I have to change my pad, usual ko. I'm still bleeding from giving birth, and I don't know when it will stop. Ni hindi pa nga ako pwedeng maligo, at sa tingin ko ay hindi pa ako handa dahil inaalala ko ang tahi ko. Banayad akong umalis sa pagkakasandal sa headboard. Napangiwi pa ako ng damiin ang pagkakaupo ko sa kama kahit na malambot naman. Hang on a sec, baby. Ipapahawak ko muna si Quaid kay mommy. Nagtungo si Chino sa may bukas na pintuan buhat-buhat ang anak sa mga braso. Mom, where are you? Can you hold Quaid for a while? Ayla needs to go to the bathroom. Naglakad si Chino palapit sa akin, at ang mga mata niya ay nakatingin lang sa anak. Wala siyang nakuhang sagot mula kay mommy ngunit may mga yabag kaming narinig mula sa labas nitong kwarto. Malapad akong napangiti nang magkasunod na pumasok si daddy at mommy dito sa loob. Pareho silang lumapit sa table na malapit sa pintuan at kinuha ang alcohol para mag-sanitize. Lolo and Lola's turn, magiliw na sabi ni daddy habang kinukuha ni mommy si Quaid mula kay Chino. Doon muna kami sa sala, palm ni mommy saka na sila lumabas habang kinakausap ang apo. Tinulungan ako ni Chino na tumayo mula sa kama at inalalayan papasok sa banyo. Maingat na maingat siya sa akin na parang kapag nasaktan ako, mararamdaman rin niya ang sakit. I'm going to pee first, saad ko sa asawa ko. At nagiging impyerno na ang pag-ihi ko ngayon dahil sa tahi. Okay, I'll wash you up after. Ako na lang, mabilis kong tugon. Just get me clean panties. Lagyan mo na rin ng pad. Hindi na ito sumagot at inilapit ako sa toilet bowl. Habang ibinababo ko ang pijama at underwear ay nakahawak ito sa akin. Pumikit ako nang makaupo na sa toilet bowl. Lumabas naman si Chino para sundin ang utos ko. Tapos ka na? Tanong ni Chino pagbalik niya. Tumango ako habang inaalis ang pad sa underwear ko. Kinuha niya ang squirt bottle at nilagyan ng warm water galing sa faucet. Chino, ako na lang, mahina kong sabi dahil bigla akong nanghina dahil sa pag-ihi. Hindi naman niya ako pinakinggan at nagsuot pa ng surgical gloves saka nag-squat sa harapan ko. Let me see, aniya saka ibinaba ang pijama at undies ko hanggang sa mga paa ko. Hindi na ako yumangal pa at inadjust ang pagkakaupo ko sa bowl para mahugasan niya ako. Humawak ako sa magkabilang balikat niya at idinikit ang noo sa ulo nito nang maramdaman ko ang maligamgam na tubig hanggang doon sa may parte ng tahi ko. Thank you. Ngumiti ako nang abutan niya ako ng toilet paper. Ngumiti rin ito pabalik habang naghuhugas ng kamay. Nang makapagpalit na ako ng undies at pad ay marahan akong iniupo ni Chino sa kama. Inangat ko ang kabilang bahagi ng pangupo ko at isinuporta ang mga kamay para maiwasan ang pagdiin ng tahi ko. Kung makikita lang ako ni mommy ngayon, siguradong sesermonan niya ako. Ang gusto kasi niyang gawin ko ay umupo ako ng maayos para raw magpantay. At hindi ko pa yon kayang gawin sa ngayon. Should we change your socks? Umupo si Chino sa tabi ko at pinalis ang ilang hibla ng buhok sa mukha ko. Tumingin naman ako sa mga medyas na suot ko saka umiling. Kiss me, please. Ang sakit ng ano ko, sumbong ko. Narinig ko ang mahinang tawa ng asawa ko. Tumayo pa ito kaya mabilis akong napatingin sa kanya habang nakataas ang dalawang kilay. Ang buong akala ko ay lalabas ito, ngunit humakbang siya tungo sa mismong harapan ko saka lumuhad sa sahig. I love you, Ayla. Ikinulong niya ang mukha ko sa magkabilang pisngi saka marahang hinalikan ang mga labi ko. You're so brave for bringing a wonderful boy into this world. Muli itong humalik sa akin. Malapad akong ngumiti habang nakatingin sa mga mata niya. Thanks for taking care of me, sincere kong sabi. I am your husband and taking care of you isn't something you should be thanking me cause it's my duty, baby. Pumikit ako nang muli niya akong halikan na tumagal ng ilang segundo. It's almost lunch and time for your meds. Tumayo ito sa kangumiti. Inalalayan rin niya akong tumayo at naglakad kami tungo sa kusina. Parang lumundag ang puso ko nang makita si mommy na nakasampa ang mga paa sa couch habang hawak-hawak si Quaid na mukhang natutulog. Nasa may bandang paanan naman niya si daddy at pareho silang titig na titig sa apo.
Parang hindi sila parehong makapaniwala sa nakikita nila. Pagkatapos kong kumain at makainom ng gamot ay bumalik ako sa kwarto. Kinuha naman ni Chino si Quaid nang sabihin ni Mommy na kakain muna sila at dinala rin dito sa kwarto. Hindi mabura-bur ang ngiti ko habang nakatitig sa maliit na mukha ng anak ko na nakahiga sa kama. Ang sabi ni Mommy at Daddy, kamukhang kamukha ko raw siya noong newborn pa lang ako. Pinag-compare ni Chino ang picture ko noong bagong silang pa lang ako at ni Quaid, at walang duda na anak ko nga siya. Parang nakikita ko ang sarili ko sa anak ko na bagong silang pa lang matangos lang ng konti ang ilong ni Quaid kaysa sa akin noon. Nang gabi na ay nagsimula ng umiyak si Quaid matapos ko siyang linisan. 4 na gabi na ring maingay ang buong bahay dahil sa mga iyak niya. 4 na gabi na rin siyang namumuyat. Kahit sina Mommy at Daddy ay napupuyat rin ngunit hindi mo naman sila mariringgan ng reklamo. It's okay, pagpapatahan ko habang nilalagay ang neko sa bibig niya. Nang makalatch na ito ay tumigil na rin siya pag-iyak ngunit maya-maya lang ay umiyak na naman at ayaw ng dumid. Tuldok, hindi ko alam kung hindi ba sapat ang gatas na nakukuha niya sa akin o ano. Sure naman akong maraming gatas ang boobies ko dahil marami akong nakukuha kapag nagpapump ako. Bloated na naman siguro, ani Chino na kinukuha ang mga maruruming feeding bottles. Hinawakan ko ang tiyan ni Quaid. Hindi naman matigas ang tiyan niya. Should I call Mom? Tumango ako. I'll clean you up after cleaning these bottles, okay? Muli akong tumango. Sinubukan ko pa ring patahanan si Quaid nang lumabas si Chino ngunit hindi ako nagtagumpay, layek pa rin ito ng iyak kaya sinubukan kong tumayo at tiniis ang sakit ng pempem ko. Kinausap ko siya kahit na hindi pa niya naiintindihan baka sakaling gusto lang niyang marinig ang boses ko, pero wala pa rin. And I think this is the hardest part of having a newborn, layong hindi pa nakaka-recover ang katawan mo mula sa panganganak pero mabubugbog ka na ulit dahil sa puyat. Wala pa akong diretsyong tulog simula nang lumabas kami mula sa hospital. Naisip ko nga na baka kaya antukin ako noong buntis pa ako ay dahil hindi na ako makakatulog ng maayos ngayong naipanganak ko na si Quaid. And as a first-time mom, hindi ko maiwasan ang hindi matakot na baka may sakit na ang anak ko. Pero ang sabi naman ni Mommy ay ganito raw ang mga sanggol. Mag-iiba rin daw ang ugali nila sa mga susunod pa na araw. Oh, what happened? Dumb-id na ba? Ani Mommy sa tinig na parang bine baby talk si Quaid habang nagpapahid ng alkohol sa mga kamay at braso. Ayaw niya, May, sagot ko, ilalabas ko muna siya para malinis na Chino ang tahi mo. Kinuha niya si Quaid mula sa mga braso ko. Mom, iyakin rin ba ako nung baby pa ako? Wala sa sariling tanong ko. Napupuyat rin ba kayo ni Daddy sa akin noon? Mahinang tumawa si Mommy habang inaayos ang bini ng umiiyak na apo. You have no idea, Ayla, tugon niya. You'll start crying from 10 p.m. Stop for 2 hours, then back at crying again until dawn. But it's all worth it. Matamis itong ngumiti sa akin saka na ibinalik ang tingin kay Quaid. Marahan niya itong idinuyan sa mga braso niya. Hindi po ba kayo nagsisi ni Daddy na inampun niyo ako kung iyakin ako? Hindi, Ayla, mabilis niyang tugon. Wala kaming pagsisisi ng Daddy mo. At kung mauulit man yung mga gabi na yon, handa ulit kaming mapuyat ng Daddy mo para sayo. Kinagat ko ang inner lip ko nang biglang manggilid ang mga luha ko sa mata. Hindi na rin ako nagsalita pa at hinayaan na lang si Mommy na ilabas si Quaid nang magpaalam ito. Nang bumalik sa kwarto si Chino ay inihanda na niya ang mga gamit ko para makapaglinis na ako ng katawan, at para malinis na rin niya ang sugat ko. Sa totoo lang ay kaya ko namang linisin ang sarili ko. Okay lang naman sa akin na alalayan na lang niya ako sa banyo pero mas gusto niya na siya ang naglilinis. Yung totoo, Chino, gusto mo lang akong nakikita kaya gusto mo na ikaw yung naglilinis, no? Pang-aasar ko habang nakaupo sa sitz bath. Nakatayo naman ito sa may harapan ko. Nakasandal ang lower back niya sa sink at may suot ng surgical gloves. Hindi sa ganon pero kasama na yon. Humalaklak ito. Hindi ka ba nandidiri? Dumudugo pa ako. Ngumuso ako. Why would I? When I flushed the toilet when you had your first poop after you gave birth, nandiri ba ako? Chino. I whined. Bigla akong nakaramdam ng hiya, kahit na totoo naman. Muli itong tumawa.
Pagkatapos ko sa sitz bath ay kinuha niya ang squirt bottle para hugasan ako. Nang iabot niya sa akin ang toilet paper ay kaagad kong pinunasan ang sarili ko. Ibinalot ko ng tuwalya ang ibabang parte ng katawan ko saka naglakad papasok sa kwarto. Humiga ako sa kama at banayad na pinaghiwalay ang mga binti ko saka itinaas ang mga tuhod. Kinuha naman ni Chino ang perineal spray sa may nightstand saka na tinanggal ang tuwalya na tumatakip sa ibaba ko. Agad niya rin akong tinulungang isuot ang fresh undies na may pad saka pajama nang matapos ito. Love this baby mama, aniya saka humalik sa mga labi ko. Mahina akong natawa saka na lang napailing. Why so handsome naman ang baby namin, Ham? Ang sarap kagatin ng pisngi ilang beses hinalikan ni Doreen ang isang paa ni Quaid na may suot na medyas. Halata rin ang panggigil ng tita sa pamangkin niya. Pareho kaming natawa ni Doreen nang humajijek ang anak ko na nasa car seat. Enjoy na enjoy siyang may kumakausap sa kanya. Naging madaldal na rin siya, iyon nga lang ay iyakin pa rin hanggang ngayon. Ngayon pa lang ulit siya makikita ni Daddy after ending binyag niya, no? Sinulyapan ako ng tingin ng kapatid ko. Yup, pero lagi akong nagsisend ng mga pictures niya sa kanilang dalawa ni Kuya para updated sila. Ngumiti ako. Pauwi kami ngayon sa province dahil magbi-birthday ang tatay namin next week, at mag-stay muna kami ni Quaid doon ng isang buwan dahil gusto kaming makasama ni Dada. 6 months na rin naman si Quaid at pwede na siyang ibiyahe. Nagtanong rin naman ako sa PD niya if safe na ba siyang mag-travel sa malalayo. Sinabi naman niya na pwede na. Tsaka, private vehicle naman itong gamit namin kaya wala kaming ibang kasama. Pumayag naman si Chino or should I say hindi lang siya makahindi sa request ng tatay ko na magstay muna kami sa kanya. Susunod rin naman iyon sa amin pero next week pa lang at 3 araw lang siya doon. Wala rin namang naging problema kina mommy at daddy, pero alam ko na nalungkot sila. Lalo na si Dominic na laging may dalang pasalubong kay Quaid after niya sa school. Kahit hindi pa niya nakakain, hindi siya nakakalimutang bilhan ng tito niya. Ilang minuto lang ang lumipas ay naging iritado na si Quaid dahil sa antok kaya tinimplahan ko siya ng gatas. Hindi na tumalab ang pakikipaglaro ng tita niya sa kanya. Hindi na rin siya sa akin nagfe-feed dahil nakukulangan na siya sa nakukuha niya mula sa mga bubis ko. Mabuti na nga lang at hiyang niya ang formula. Habang hininintay ko na makatulog si Quaid ay gumamit muna ako ng phone para i-update ang asawa ko na kanina pa pala text ng text. Kinuhanan ko ng picture si Quaid na ngayon ay tahimik nang natutulog saka iyon sinend sa tatay niya. Hindi naman siya nag-reply kaya hinayaan ko na lang. Baka abala na yun sa trabaho niya. Buong biyahe akong nakamulat para bantayan ang anak ko. Sinabayan naman ni Doreen sa pagtulog si Quaid, at kahit gusto ko ring matulog ay hindi ko magawa. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay ay nakaabang na si Dada at Terence sa may daan. Umingit naman si Quaid na mukhang naramdaman ang pag-stop ng sasakyan. At nasa loob pa lang kami ng sasakyan ay kitang-kita ko na ang malalapad ng ngiti at pagkasabik sa mukha ng tatay ko na nagmamadaling lumapit sa pintuan ng van. Agad na bumaba si Doreen at yamakap saka humalik kay Dada. Oh, hello there, young man. Halata ang tuwa sa mga mata ng tatay ko habang nakatingin sa apo niya. Kaagad niyang in-unbuckle ang car seat ni Quaid saka binuhat palabas. Sumunod na rin ako sa kanila, habang si Terence naman ay tinulungan ng driver na ilabas ang sandamakmak naming gamit mula sa loob ng sasakyan. Humalik at yamakap ako kay Dada nang makapasok na kami sa loob ng bahay habang kinakalas niya si Quaid mula sa loob ng car seat. Humalik rin naman ito sa buhok ko at sinuri ang hitsura ko. Siguro ay napansin niya na pamayat ako. He's growing too fast, tura ni Terence habang nakatingin kay Quaid na karga-karga na ni Dada. He is hindi mabura ang ngiti sa mga labi ng tatay ko habang namamanghang nakatingin sa apo niya. Titig naman si Quaid sa lolo niya na parang nagtatanong kung sino ito. Siguro ay naninibago siya dahil hindi naman niya madalas makita ang lolo niya. Pero mabuti na nga lang at hindi ito umiyak ngayon. Agad akong nag-text kay Chino at sinabing nandito na kami. Nag-text na rin ako kay Mommy para ipaalam sa kanya dahil nanghihingi rin siya ng update. At hindi naging madali ang unang gabi namin ni Quaid dito dahil iyak siya ng iyak. Pare-parehong natataranta at nag-aalala ang mga kasama namin. Pare-pareho rin nilang sinubukang pakalmayan si Quaid ngunit lalo lang siyang umiyak.
Hindi nila alam kung ano ang gagawin nila. Naisip pa ni Dada na dalhin sa hospital si Quaid, baka raw may nararamdaman siya. Ang buong akala ko talaga ay mapapatulog ko siya kaagad at hindi na siya iiyak dahil nga malayo ang binyahe namin. Namamahay siguro, ani Dada nang sa ikalawang gabi ay iyak pa rin ng iyak ang apo niya. Siguro nga po, hindi naman siya bloated ngayon, at bago ko siya patulugin ay pinapainom ko siya ng anti-colic na ni-recommend ng pedia niya. And I'm always 2 seconds away from breaking down when Quaid is crying non-stop. Lagi ko na lang pinipigilan ang sarili ko na masabayan siya sa pag-iyak, ngunit minsan ay hindi ko pa rin naiiwasan. Kinuha ko ang feeding bottle sa may nightstand saka inilagay sa bibig niya ang teeth. Napangiti ako nang tumigil ito sa pag-iyak saka nagsimulang dumid habang nakapikit ang mga mata. Kanina pa siya inaantok ngunit hindi pa siguro niya mahanap ang komportableng pwesto. Hinayaan ko muna na lumalim ang tulog niya sa mga braso ko bago ko siya inilapag sa crib. Nanatili naman si Dada dito sa kwarto habang pinapanood ako. "You're doing a great job, anak," puri ni Dada sa medyo mababa lang na tinig. Mahina akong natawa habang kinukumutan si Quaid. "Actually, I'm about to go crazy," biro ko. "Pakibantayan muna si Quaid, Da. Lilinisin ko lang ang mga bote niya." Sure. Tumanggo-tango ito. Kinolekta ko ang mga maruruming bote ni Quaid saka na bumaba sa may kusina para linisin ang mga ito at ma-sterilize. Pagbalik ko sa kwarto ay nadatnan ko si Dada na nakasubsob na ang mukha sa mga brasong nakapatong crib. Mukhang nakatulog na ito sa pagbabantay sa apo niya. At hindi ko alam kung gigisingan ko ba siya o hindi. Ngunit mukhang naramdaman niya ang presensya ko kaya nagangat ito ng tingin sa akin. "You can go to sleep, Da. Thank you." Matamis akong ngumiti.